that, we are going to continue our session on this month's theme, which is the power of discipline. At patuloy po tayo sa spiritual disciplines, part 3. At napaka-importante po na huwag natin kakalimutan. When we apply the learnings that we have in our lives, talaga nga naman magkakaroon tayo ng disiplina para maging matagumpay ang ating buhay. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang mga nilalang na lahat ng mga creation niya, He wants everyone to prosper. He wants everyone to succeed. At ito po ay paraan para maging successful ang sino mang anak niya na susunod sa kanyang mga salita. So, ito po ang ating carrier verse, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Basahin po natin. If you are, able to stand up where you are, please stand up with me so that we may offer our holy reverence and divine respect sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi po dyan, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Ano pong ibig sabihin niya? Abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Imagine po natin kung ganun ang palo ng ating isipan, kalmado tayo, hindi tayo naiirita, meron tayong abilidad na pwede natin itong hugutin kahit anong oras natin siya kinakailangan. Malalaman po natin ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pag-ibig niya, at ang siyempre yung pananaw natin ng talaga nga na mamaayos. Ang ibig sabihin po ng discipline in this verse comes from the Greek word "sophismos," which means self-control. Usage po niya, self-control, self-discipline, and prudence, and admonishing or calling to soundness of mind, to moderation and self-control. Self-control, moderation, correction, and discipline. Kung sinasabi sa Collins English Dictionary, the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules and standards. Siyempre, kapag sinunod po natin ang standards ng Panginoon, mataas po ang kalidad ng ating antas ng pamumuhay. Lalong-lalo na po sa moral aspect, yung moralidad natin, mas stronger, mas firmer, ayaw natin makasakit ng kapwa natin, ayaw natin siyempre maging masamang impluensya, umiiwas tayo sa mga masamang impluensya at the same time because we don't want to have that type of lifestyle sa buhay natin. Maingat tayo sa pag-absorb ng mga ideology sa ating kapaligiran. At tinitreat natin sila with a grain of salt. We understand the merits and demerits, yung thesis ng mga tao na napresent nila ang kanilang mga philosophies. Pero ang ating basihan ng pag-filter ng mga philosophies nito will always be the Bible. Kaya meron tayong moderation, may self-control tayo. Tayo ay mapagtiwala, ngunit meron tayong responsibilidad na beripikahin kung totoo nga ba ang kanilang sinasabi. Ang spiritual disciplines po, according to the Bible, refers to practices that believers engage in to grow in godliness, deepen their relationship with God, and become more Christ-like. Wala pong mangyayaring masama kung ito po ang ating kahihinatnan. If this is the outcome of our lives, then we will be able to live yung pinakamagandang pamumuhay natin. These disciplines are intentional, sinasadya, and regular activities rooted in Scripture that help believers develop spiritual strength and maturity. They are not ends in themselves, but means through which God's grace works to transform the believer's heart and mind. Ito po yung progressive, personal, permanent transformation. So dahil po sa spiritual disciplines, huwag po natin kakalimutan, ang spiritual discipline ay ating mga regulated activities na pinamumuhay natin na konektado sa Biblia, sinusunod natin ang salita ng Diyos para tayo ay maging pinakamahusay na version ng ating mga sarili. Ang sabi po dyan, are habits, practices, and experiences that are designed to develop, grow, and strengthen certain qualities of spirit to become Christ-like. So yun po yung umang, that we may become like Jesus Christ. To build the muscles of one's character and expand the breadth of one's inner life, they structure their workouts which train the soul. Some spiritual disciplines are personal inward exercises that are practiced alone. Others require interpersonal relationships and are practiced in the community, ergo a church, like salvation in the name of Jesus. So sa ating pag-uusapan po ngayon, we're going to talk about spiritual disciplines 7, 8, and 9, stewardship, silence and solitude, and confession. So before we continue, tayo po ay
open in prayer. Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Ang boses niyo po, Panginoon, ang marinig. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mahadlangan ng anumang distractions, Panginoon, ng mensahe mo sa araw na ito at sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, ang bumisita sa bawat tahanan ng bawat nanonood. At kung sila, Panginoon, ay bumibiyahe o nasa opisina, kung nasaan man sila, tagpuin niyo po sila, Panginoon, kung saan man sila. Hayaan niyo, Panginoon, ang kanilang puso't isipan ay makatutok at nakaumang lamang sa iyo upang maintindihan nila, maunawaan nila na ang iyong salita ay nagdudulot, Panginoon, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kapayapaan, kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan. Ito, Panginoon, ang pinaka-importanting mga kataga na maari nilang marinig sa buong linggong ito kung hindi po sila nagkakaroon ng sapat na panahon sa panalangin at pagbabasa ng iyong salita, ang pag-meditate dito at pagsunod. Dalahin ko po, Panginoon, ikaw ang marinig at hayaan niyo, Panginoon, na ang iyong salita ang magbigay ng pagbabago sa amin. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy po natin. So, we'll talk about stewardship, silence and solitude, and confession. Kapag ginawa po natin to, ang laking bagay nito. I'm going to read from 1 Corinthians chapter 4, verse 2. At kung maaari po kayo tumayo once again, as you read with me, mas maganda po siya. Now, a person who is put in charge as a manager must be faithful. NLT version. Amplified version, in this case, moreover, it is required as essential and demanded of stewards to be that one be found faithful and trustworthy. So, tayo po ay may stewardship na responsibility. So, ibig sabihin, hindi lamang po ang ating kayamanan ang ating dapat pag-ingatan, kung hindi yung talento natin, yung kilos natin, yung panahon na ginugugol natin sa mga bagay na may kwenta o walang kwenta. Ang stewardship po, kasama po dyan yung pagkakaroon ng maayos na mga relasyon kung paano tayo makitungo. Dahil ito po yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay magulang, ang stewardship na napaka-importante na dapat mong gampanan ay ang pag-aalaga ng iyong anak ayon sa kalooban ng Panginoon. Ay gagawad mo sa Kanya ang pag-ibig, ibibigay mo sa Kanya ang salita ng Diyos, papakainin mo siya ng kapangyarihan na nagmumula sa Scripture. So, ang nourishment niya na spiritual ay nagmumula sa pagbabasa, pagme-meditate, at pagsunod sa salita ng Diyos. At syempre, sa relasyon nila sa Panginoong Hesus, kung sila po ay handa nang makatanggap kay Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Yun po ang responsibility natin bilang magulang kung meron po tayong mga anak, mga supling na biological. At syempre, kung tayo po ay mga Kristiyano at meron tayong spiritual children, part po ng stewardship yan. In this case, pag-uusapan po natin dito yung isang parable na pinoint out ni Jesus kung gaano ka-importante ang pag-iingat yaman at gaano ka-importante ang stewardship ng trust o yung tiwala na iginawad ng Panginoon sa lahat ng talento, abilidad na pinagkaloob niya sa atin. Dahil bawat isa po sa atin ay may henyo. Pag nakilala po natin ang Panginoon, makikilala po natin ang ating sarili at maiintindihan natin ano ba ang henyo natin, saan ba tayo magaling. At pag ito ay pinamalas natin sa buong mundo, ang mga tao sa kapaligiran natin ay makikinabang sa ating henyo. Kaya nga po kung titignan natin, nakikinabang tayo sa henyo na gumawa ng motorsiklo, gumawa, let's say, ng mga factories na gumagawa ng pagkain natin, gumawa ng kutsilyo para maging madali ang ating pamumuhay sa paghihiwa ng ating vegetables o ng ating meat. It makes our lives easier because itong mga taong ito na may henyo, ibinuhos nila ang kanilang kakayahan para maagawa ng produkto, maagawa ng serbisyo para sa kapakanan ng nakakaraming mga tao. At siyempre, huwag na nating ihiwalay kadalasan dahil ito ay negosyo, kailangan nilang pagkakitaan ang henyo nila. Ngunit sa Panginoon, ang henyong pinagkaloob niya sa atin ay hindi mo lang basta pagkakakitaan o pagyayamanin ka dahil ito ay ina-apply sa buhay kung hindi ito ay may karapatang reward sa kabilang buhay if we are good stewards. So tignan po natin ang storya ng parabulo ng talento ayon sa salita ng Diyos na shinare ni Jesus Christ while He was ministering. Napakaganda po nito. Swabing storya. So, we are reading from the book of Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. Hinugot ko po ang the message version because this is very nice in terms of its brilliance kung paano siya in-express.
Sabi dito, it's also like a man going off on extended trip. He called his servants together and delegated responsibilities. So lahat po tayo sa mundong ito may responsibilidad. Ayon sa kakayahan natin. Dahil kilala tayo ng ating master, ng ating Panginoon. To one, he gave $5,000, to another 2,000, and to a third 1,000, depending on their abilities. Then he left. Umalis po itong kanilang amo. Right off, the first servant went to work and doubled his master's investment. The second did the same. But the man with a single thousand dug a hole and carefully buried his master's money. So pinagkatiwalaan po ng master itong tatlong servants niya. Iba't ibang halaga dahil iba't iba ang kanilang abilidad. So binigay sa kanila ang responsibilidad na kaya ng kanilang abilidad. Ganong katalino ang kanilang master, ang kanilang boss, ang kanilang supervisor, o ang business owner. Ang ginawa ng dalawa, humataw kagad, nagtrabaho, ginamit nila kung ano man ang kayamanan, pinagkaloob sila at ininvest nila. Yun po yung stewardship na napaka-importante. You have been given a gift. You have been given a genius. Anong ginagawa mo sa oras para makultivate mo ang galing mo? Kasi binigyan po talaga tayo ng Panginoon. Kung hindi natin siya gagamitin, ito po ang mangyayari sa atin. After a long absence, the master of those three servants came back and settled up with them. The one given $5,000 showed him how he had doubled his investment. His master commended him. Good work! You did your job well. From now on, be my partner. Ayan. So, hindi lamang siya servant ngayon. Partner na siya sa negosyo. The servant with the 2,000 showed how he also had doubled his master's investment. His master commended him. Good work! You did your job well. From now on, be my partner. The servant given 1,000 said, Master, I know you have high standards and hate careless ways, that you demand the best and make no allowances for error. I was afraid I might disappoint you. So I found a good hiding place and secured your money. Here it is, safe and sound, down to the last cent. The master was furious. That's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. If you knew I was after the best, why did you do less than the least? The least you could have done would have been to invest the sum with the bankers, where at least I would have gotten a little interest. Hallelujah. Take the 1,000 and give it to the one who risked the most, and get rid of this play it safe, won't go out on a limb. Throw him out into utter darkness, and may the Lord add blessing, understanding sa pagbabasa ng kanyang salita. So hindi po natin pwedeng itapon ang ating buhay, itapon ang ating kakayahan. Kung magaling kang mag-driver, mag-drive ka. Huwag mong gamitin palusot na nahihiya ka o ang dami-dami mong anik-anik sa katawan, malabo ang mata mo, di ba? Yan, bungi ang ngipin mo, di ba? Hindi yun eh. You have been given a gift. It is stewardship. Kapag tayo po ay natuto na palaguin kung anong meron tayo, araw-araw ng buhay natin, lalo tayong humuhusay. Nagiging efficient tayo. Nagiging continuous ang improvement natin. Kaya nga po ang isang tao na naiintindihan niya ayon sa kalooban ng Panginoon, pinagkalooban siya ng isang gift, isang ability, isang talent. At ito ay ginamit niya. Sigurado na babalik at babalik ang pagpapagal niya kung paano niya pinaghusayan, pinagbubutihan ang pag-apply ng mga abilidad at talentong pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Subukan niyang itago ito, subukan niyang sarilinin, o subukan niya na huwag magpagal. Siyempre, huwag niyo makakalimutan na kung may abilidad ka, may talento ka, ang responsibility natin, lalo tayong maging mahusay. Kung magaling kang guro, kailangan gumaling ka palalo. Hindi sinasabi ng Panginoon dito, binigyan kita ng talento, binigyan kita ng abilidad, hanggang dyan lang yan. Sinasabi ng Panginoon, invest on it. Use it. Make me proud. Make yourself proud. Dahil pag ginawa mo ang bagay na yan, ang unang makikinabang ikaw. Pag humusay ka sa isang bagay, hindi ba pag-aagawan ka ng mga employer? Dahil kilala ka, tanyag ka kung magaling ka mag-carve ng wood, di ba? Ganun ka. Anong ginagawa mo sa kakayahan mo? Kung magaling ka magsalita, bakit nagpapakatamad-tamad ka? Bakit naanga ka, inaantay mo malaglag yung puno, ay yung buko, yung prutas na sa bibig mo? Parang siwan tamad.
Now, if you will not understand what stewardship is, then you will not develop. Kaya nga po maraming mga taong tamad, maraming taong mga mediocre, maraming taong paasa, maraming taong nakahilata lang doon sa kanilang couch o sa kanilang kama. Hindi nila pinaghuhusayan ang kanilang gilas. Kung hindi po nag-practice si Stephen Curry, hindi siya magiging Stephen Curry of today. Ganon din si Caitlin Clark, ganon din si Elon Musk, ganon din si Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle John. At ang pinakamaganda example of Christian stewardship, si Jesus. Sa iksi ng panahon na siya ay nabuhay sa mundong ito, sinagad niya bawat minuto, bawat segundo ng kanyang buhay, hindi siya nagsayang ng panahon para maraming makinabang sa kanyang abilidad, sa kanyang talento. Binuhos niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa Diyos Ama. At kapag tayo po ay nasanay na paghusayan natin kung anumang gift meron tayo, hindi tayo nagmo-malling, hindi tayo nagso-social media nagbababa, di ba? Tayo yung gumagawa ng content ng social media na binabasa ng mga tao o pinapanood ng mga tao. Tayo yung tinatangkilik ng mga tao na alam nila, uy, magaling tong taong ito pagdating sa larangan ng carpentry, pagdating sa artistry ng visual arts, pagdating sa pagkanta. Kaya nga po yung mga tao na hindi nila ipinapamuhay yung kanilang talento at abilidad, kadalasan po ito yung mga taong walang direksyon. Malungkot kasi alam nila na may kulang o mali sa buhay nila. At ang pagpapalaganap ng gilas, ng talento at abilidad, yaan ang nagbibigay ng malalim na pundasyon ng ating seguridad sa ating sarili, sa pagkakakilala natin. Maaring maging doktor ka at tumutugtog ka pa rin o sumasayaw ka pa rin. Maaring maging ano ka, no, manager sa isang organization, ngunit patuloy ka pa rin tumutulong sa kapwa mo. Maaring ikaw ay isang sikat na negosyante o magiging sikat na negosyante pero hindi nawala sa puso mo ang pagtulong sa mga bata, yung mga pasilit na maliliit na tinuturuan mo kung paano sila mag-math, mag-English. Because you can always use the talents and abilities that you have been given and continuously do it. At ang stewardship na pinaka-importante, para sa akin po ito pag chinek nyo ang biblical commentary, they might disagree with me. Pero ang pinaka-importante po, yung stewardship na meron ka. Kung paano mo pinalaganap ang talento at abilidad mo, ipasa mo yung disiplinang yun sa ibang tao para yung ibang tao makinabang doon sa karanasan mo at mismong sila, gagaling din sila, huhusay din sila. At kung ikaw ay may na-impluwensyahan, 5, 12 tao, at ganun din ang tinuro mo sa kanila, impluwensyahan mo rin yung ibang tao para maging mahusay sila, para mapagyaman nila ang kanilang talento at abilidad. Isipin nyo na lang, habang ito ay napapasa from generation to generation, ang legacy ng iyong pagtuturo sa unang 5 o 12 mga disipulo mo ay lalaganap. At pag sila ay pumunta sa kabilang buhay, syempre malamang sa malamang ikaw ang mauuna, makakausap mo sila. At maiintindihan mo, libo-libo palang tao ang nakinabang dahil pinaghusayan ko kung ano man ang talento, abilidad na binigay ng Panginoon sa atin. At anong tawag niya sa mga taong to? They will become their partner. Hindi na servant. Na-promote sila because they can be trusted. Kaya wag po tayong magsasayang ng panahon sa mga bagay na hindi makabuluhan at hindi makakatulong sa atin. Tuloy po natin, silence and solitude. Ito po ay disiplina dahil marami pong mga tao sa mundo maingay ang isipan. Opo, marami pong tao. Marahil ikaw ito, isa sa mga maingay ang isipan. Kung maingay ang isipan mo at nais mong ikumpisal ang kaingayan ng isipan mo, kasama ka namin sa Zoom, pwede ka bang mag-type ng why doon sa chat box? Why? Yes, maingay ang utak ko. At kung kayo po ay nanonood sa streaming services natin, why don't you sa FB at sa YouTube, type why doon sa comment box kung alam nyo na maingay ang isipan ninyo. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 5 verse 16, wag po kayo mahiya. If you're in Zoom, type why.
But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer, NLT, NIV version. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed, NIV version, Amplified version. But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray in seclusion. Alam niyo po ba na napaka-importante ng silence and solitude? Ito po yung panahon na nabibigyan natin. Salamat sa nag-type ng why. Thank you so much for that. Sana po doon sa mga streaming services natin sa FB tsaka YouTube, mag-comment po kayo ng why doon sa chat box or sa comment box. Kailangan po natin tumahimik. Kailangan po natin mag-meditate. Sinasabi po ng mga psychologists and behavioral scientists, silence and solitude is very important. And they are not even spiritually talking about its significance. They're talking about the emotional, the intellectual, the relational, even the physical benefits of silence and solitude. Kasi natatapon natin yung basura ng utak natin. Yung toxins, tinatapon natin. Dahil sa silence and solitude, naiintindihan natin kung ano ang nilalagay natin sa ating isipan at ito ay finifilter natin, sinasala natin. Ano ba yung dapat iiwan dito? At pag hindi po tayo tumahimik sa harapan ng Panginoon o kahit sa harapan lang natin, wala tayong oras na naglakad tayo o tahimik ang utak natin, hindi natin matatanto na ang laman po ng utak natin ay puro toxins na. Ang laman ng puso natin ay puro puot na at galit. Kaya ang motivation natin ay paghihiganti. Hindi ang motivation natin ay love. So Jesus, whether it's victory from the perspective of the world or defeat, He prays before the Lord. At nag-i-enjoy siya sa oras ng panalangin niya. At ganun din po kaya inutos ng Panginoon through Jesus sa kanyang mga disciples sa Matthew chapter 6 verse 9, when you pray, there will be silence and solitude. Hindi lang yung dakdakan ng dakdak sa panalangin. When you meditate, at least let's say a minute, 3 minutes a day, makikita mo yung pagkakaiba. Yes. Meron po ako mga kilala nagmamaneho, sakali, kinakausap ang sarili, o nakikinig sa kanilang utak, nababangga, nakakabangga, nagiging cost ng traffic. Imagine niyo ganun din po tayo sa buhay. Kapag maingay ang utak natin, meron tayong mga taong babanggain kasi naiirita tayo. At meron din mga taong babangga sa atin kasi hindi tayo kaaya-ayang kasama. At maari tayo rin ng dahilan kung bakit yung mga kasamahan natin sa ating tahanan hindi umaalagwa tayo, dahil tayo yung bumabara doon sa traffic. Tayo yung hadlang. Nagsasalita tayo nasa harapan natin dahil sanay tayo sa ingay ng utak, hindi natin talaga sila totoong nadidinig. Ngunit ang tao na may disiplina, kaya niyang tumahimik. Kaya niyang tumahimik. At i-filter niya yung utak niya. Mga kalalakihan, huwag na tayo magpanggap. Tayo ay kadalasan tahimik, kadalasan meron tayong ability to contemplate. Pero takot tayo magsalita. Takot natin aminin yung mga nasa loob natin. Takot tayong isuko ang mga nasa loob natin. Huwag na tayo magpanggap, mga lalaki. Sa mga lalaki na nanonood ngayon dito sa Zoom, type nyo yung why kung alam nyo na tama ang sinasabi ko dun sa mga streaming services natin. Type nyo yung why sa comment box. Dahil kailangan natin matutong mag-confess after silence and solitude. Pag-uusapan natin in a while how confession actually helps us. Ngunit, kapag tayo ay nagkaroon ng disiplina that we learn to meditate, we learn to silence the noise in our minds. We learn to silence the talks of the people around us as well. Kahit sinisigawan na tayo sa tainga. Nalala ko po na ako po ay nagbabasketball pa. Syempre, pag naandun ka sa court ng kalaban, talagang kung ano-ano maririnig mo na para ma-distract ka. Yung sa galing sa audience, minsan tatrash talk ka ng iyong kalaban, mismo yung kupunan mo, minsan magpapakita pa ng kung ano-anong masasamang itsura o sasayawan ka pa. Yan po yung karanasan ko when I was playing basketball. Meron mga fan, minumura ako, sinasabi nila mga nasty things about my parents, blah, blah, blah. And eventually, it fades away sa utak ko. Because I can concentrate. Kaya nga sabi ng aking coach, hindi ka magaling talaga, hindi ka athletic eh. Ang gusto ko sa'yo, ang mental toughness mo, matindi. Hindi ka ang pinakamagaling na basketballista sa kupunan natin. Pero isa ka sa pinakamatapang na basketballista. Kaya pinagkakatiwala ako sa iyo ang bola. At ganoon din po tayo.
We will never drop the ball when we are able to silence the noise of the world around us, silence the mouths of the people. Hindi natin sila sasoplahin. Ibig sabihin, kahit dakdak sila ng dakdak, troll sila ng troll, we don't really care. Because that is what silence and solitude can do. You can be secure with your own skin. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan makisama. And you know, dahil marunong kang mag-filter ng thoughts mo, yung lumalabas sa bibig mo, filtered din siya. Hindi ito yung pagsisinungaling o pagpapanggap. When you say pleasant things, it is a discipline to say things that are of good nature. Hindi ka plastikan yun. Dahil hindi ka mapupulaan sa mga bagay na sinasabi mo. That is what silence and solitude can do to you. Amazing po talaga ang Panginoon. Alam niya ang pangangailangan natin. Alam niya yung disiplinang kailangan nating gawin sa ating buhay. Kaya sinama niya ang confession. James chapter 5 verse 16, I'm going to read from the NLT version and the Amplified version afterwards. Sabi po rito, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. So ang sabi po rito, confess your sins sa mga taong pagkakatiwalaan mo, sa Kristiyanong mature, sa discipler mo, sa pastor mo. At anong gagawin? Hindi sapat na magko-confess ka. There is a prayer for healing and deliverance. At ano mangyayari sa'yo? You will be healed by the prayer of that person whom you trust, who is spiritually mature. Na hindi chichismis kung ano man yung mga sinabi mo sa kanya. Dahil napansin niyo po yun, minsan pa nagkukwento kayo ng nangyari sa buhay niyo, parang biglang gumaang yung pakiramdam niyo. Pero maya-maya, when you're all alone, parang bumabalik siya. Because there's no healing and deliverance. Na-confess mo lang siya, nasabi mo lang siya, at gumaang yung pakiramdam mo. Pero sinasabi ni James, ito po yung half-brother ni Jesus, by the way, if you care to know, sinasabi niya, you will be healed doon sa sin mo. You will be healed doon sa evil thoughts mo para hindi ka na mag-iisip ng evil. Mahihil ka. Dahil next time na gagawin mo ang isang bagay, you are now equipped to address errors that you have made before. You learn from them as you confess them. And it's amazing. Sabi po sa Amplified Version, therefore, confess your sins to one another, your false steps, your offenses, and pray for one another that you may be healed and restored. The heartfelt and persistent prayer of a righteous man, believer, can accomplish much when put into action. Made effective by God, it is dynamic and can have tremendous power. Napakaliwanag po. Si Lord makes the prayer powerful and dynamic. It is God who delivers the healing. It is Jesus Christ Himself. So kung ako po, let's say, may kasama ako na nag-confess ng kanyang offenses at ng kanyang mga missteps sa buhay, I prayed for that person. Remember, hindi ako yung dahilan ng healing. Ang dahilan ng healing, number one, siya. Dahil nag-confess siya. Nag-decide siya na sabihin sa akin para maging malaya siya. Kaya nga po ang healing, hindi po yan talaga ang may responsibility. Yun ang tao nagpe-pray for you. It is you who needs to be healed. It is your faith in God that will deliver healing for you. And I will be just a vessel if ever sa aking kalalapit. But God makes the prayer powerful, dynamic. It is God who heals you and restores you, not the person who prayed for you. Maging maliwanag lang po tayo dyan. Maaari kayo magpasalamat sa akin o sa taong nanalangin para sa inyo, pero huwag niyo pong kakalimutan. Kung meron talaga tayong dapat pagpasalamatan, ang Panginoon yan. At kung kayo ay sobra mapagpasalamat, di ba? At gusto nyo bigyan ng itlog, yung nag-pray sa inyo, bigyan nyo ng itlog, bigyan nyo ng manok para mangitlog. Para hindi ka na magbibigay ng itlog, manok na lang. If that is how you would like to express, your gratitude, then bless the person who was used by God to heal you and restore you. But remember, it is God, not me, not anyone else, na nag-deliver ng healing sa'yo. And remember, if we practice the spiritual disciplines, napaka-importante po ng mga bagay na ito. It's very, very powerful. Don't forget that. Di po ba? When we are able to do, proper stewardship,
When we are able to confess, when we have silence and solitude, then you will see and experience the difference. Because that's the way the Lord has designed us. Kung ito po ay apply natin sa ating buhay, then you will see how beautiful life is actually. Hallelujah. 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 Tayo po ay manalangin mga kapatid because this is very important for us. Sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyaya ko po kayo manalangin upang mag-start po kayo ng inyong journey towards spiritual disciplines. At makita nyo ang pagbabago ninyo. Hindi po kakalimutan pag tinanggap nyo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang ebidensya na totoo ang panalangin at pagtanggap nyo sa Kanya, meron po kayong pagbabago. Hindi lamang sapat ang panalangin, siyempre kailangan may resulta para ito ay maging sigurado sa inyo dahil naranasan nyo ang pagbabago. At kung sakasakaling nag-pray kayo ngayon at hindi kayo nagbago, pag-pray lang po ulit kayo. Tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kung sino ka man, I would like you to bow down your head and close your eyes. Katulad ko, nakapikit ako ngayon. Unang gagawin mo, hingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanang naalala mo sa oras na ito. Hallelujah. Pangalawa, magpasalamat ka kay Jesus. Dahil siya ang dahilan kung bakit ang nilalang ay naliligtas, nabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ikatlo, kailangan mong ulitin ang panalangin ito at hayaan mo na ito ay manggaling sa bibig mo. You have to verbalize this. You need to listen to this prayer. Repeat it after me. Enough na maririnig mo ang inyong panalangin. Ito na siya. Jesus, manahan ka po sa aking puso. Ikaw po ay aking Diyos at tagapagligtas simula sa araw na ito. Hallelujah. Maghari ka po sa aking buhay. Bigyan niyo po ako ng disiplinang spiritual. Amen. Amen. Kung kayo po ay nanalangin mula sa puso at naranasan nyo yung pagbabago, kayo po ay ligtas na. At kung kayo po ay nakaranas ng kaligtasan, nakaranas kayo ng kagaangan ngayon sa panalangin yun, kung kasama namin kayo sa Zoom, why don't you type why doon sa chat box? Kung nasa streaming services po kayo, mag-type po kayo ng why sa comment box. Hallelujah. At gusto ko ipanalangin ang mga kapatiran natin ngayon sa araw na ito. Kung nakalimutan nyo, o ngayon nyo lang napagtanto, spiritual discipline pala ang stewardship, ang silence and solitude, or solace and silence. At naisip nyo po na today, na-realize nyo confession is one of the spiritual disciplines, then it is good with your soul. God bless you. Manalangin po tayo mga kapatiran. Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng grasya sa araw-araw namin pamumuhay na kami po, Panginoon, ay magkaroon ng disiplinang spiritual. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapangyarihan sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-ibig mo. Na sa araw-araw na ginawa mo, Panginoon, kami ay mananalangin kami para sa ibang tao, sa aming bansa, sa mga sirkumstansya, Lord God, sa mga proyekto ng aming simbahan, at syempre, Panginoon, kami ay magbabasa ng iyong salita. Pag ninilay-nilayan namin ito, ito ay aming susundin. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng banal na disiplina pagdating po, Panginoon, sa aming pamumuhay, lalong-lalo na sa pag-iingat namin ng aming yaman, pagpapalaganap ng aming talento at abilidad, ang aming, Panginoon, pagkakataon na maaari kaming sadya ng panahon para manahimik sa presensya mo. Matanggal, Panginoon, ang karumal-duman na laman ng aming puso, ng aming isipan para maging malaya po kami. At ituloy po namin, Panginoon, sa aming pagko-confess. Sa kapatiran na aming discipler, sa kapatiran na maaari namin pagkakatiwalaan o sa aming pastor. At alam namin, Panginoon, ikaw ang makapangyarihang Diyos na magbibigay sa amin ng healing and deliverance. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Kung kayo po ay nakaranas ng healing and deliverance, we would like to hear from you. Kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, we would like to hear from you as well. If you are joining us via streaming services, mag-comment po kayo. Natanggap ko si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. At kung ikaw ay kapatiran na naghahanap ng simbahan,
you can come to salvation in the name of Jesus Christian Ministries Inc. and we will welcome you and we will guide you through. Kung kayo po ay tinawag sa SNJ na eventually naintindihan nyo, you are more than welcome to continuously stay with this family. Ngunit kung kayo po ay just passing through, we will also be welcoming you at kami po ay handang tumulong para matagpuan nyo po ang simbahan, ang pamilya kung saan po kayo tinawag. Patuloy nyo pong suportahan ang ating mga channels, ipamahagi nyo po sa inyong mga kaibigan, i-like nyo po, i-share nyo po ang ating content para patuloy po natin ma-advance ang kaharian ng Panginoon sa virtual environment. Huwag niyo pong kakalimutan, every time you do this, you act like an evangelist, a virtual evangelist. At isa po yan sa opisina ng isang ministro ng Panginoon. We have the apostles, you have the prophets, you have the teachers, you have the administrators, and you have the evangelists, of course. So it is part of that office. So please do that job, do that bit. And again, kung kayo ay Kristiyano at kayo ay naghahanap ng church, please, you're more than welcome to come to us. Kung kayo ay Kristiyano, narinig niyo ito, tinalikuran niyo ang ating simbahan, alam niyo doon kayo tinawag, bumalik kayo. Magkaroon kayo ng mapagkumbabang loob and talk to your pastor or talk to the discipler who cherished you and took care of you. Go back to that church because it is the right thing to do.